description. Majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty. So, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo? Welcome po sa online Bible study sa Christ is the Answer. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nag-aaral muli sa kanyang mga salita. Amen. So, kung kayo may mga Biblia mga kapatid, makipagbukas po kayo sa Episo 3, 1-12. Ang sabi ko to, dahil dito akong si Pablo na nabilanggo ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hintil, ay dumadalangin sa Diyos. Marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinapahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko sa mga dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim ng sa pamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil tulad na hindi na mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Ang bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita. Sa pamagitan ng kanya kapangyarihan, ako'y pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Ganyan may minarapat niyang ipagkaloob sa atin. Ang gawaing ito, ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol masagana at di malirit na pagpapalang nagbubuhat sa Diyos, sa kay Kristo. At ipahayag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito, matagal ng panahon, inilihim ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay upang sa pamagitan ng Iglesia may pagkilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na hahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala ng isakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Purihin po ang ating pong Panginoong Diyos. Amin po ba? Mga hakbang sa pananampalataya. Mga hakbang sa pananampalataya. Sa panahon nito,
marahil ang salitang hiwaga ay mystery sa English ay halos walang kahulugan dahil sa makabagong kaalaman ng tao sa siyensya. Subalit, ang ating aralin ngayon ay nagsasalita tungkol sa hiwaga ng Diyos. Ang hiwagang tinutukoy dito ay isang gawa ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao, mga kapatid, sa ating sarili. Ngunit, inihayag ito ng Diyos sa tao. Divine revelation. Mahiwaga ito dahil ang ipinahayag ng Diyos ay ang kanyang sarili. Nakakalungkot, mga kapatid, na maraming tao ang hindi namamangha sa Diyos. Maraming mga tao, mga kapatid, hindi namamangha sa Diyos. Amin? At madalang na rin silang magsamba dahil wala na silang nararamdamang hiwaga ng Diyos. Subalit, ang Diyos ay para pa rin dagat at ang tao ay parang patak pa rin ng tubig. Kung ikukumpara, dapat pa rin nating sambahin at paglingkuran ang Diyos, mga kapatid, na may pagkamangha. Tulad ng sinasabi ng awiting, you are beyond description. Alam ba yung awitin na yan? Kakantahin ko, kakantahin ko. Magugulat kayo dahil laki kumakanta. Pero aawit, kakantahin ko to para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amin po ba? Ang sabi po dito, you are beautiful beyond description, too marvelous for, too wonderful comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom for the of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Bagamat kamangha-mangha, ipinahayag pa rin ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, mga kapatid. Ang ating aralin ay pagtunghay sa landas ng pananampalataya sa karanasan ni Pablo kung paano niya nakilala ang Diyos at kung paano niya naunawaan ang mga hiwaga ng Diyos. Ito ay pinahayag sa kanya. Una, ang kapahayagan ng hiwaga ng Diyos. Amin po ba? Sa verse 3, ang sabi po dyan, amin po ba? Sa pamagitan ng pagsisir ng salita ng ibang tao sa iyo. At ikaw naman ngayon ay nagsisir sa ibang tao, ikaw ay napapakilala. Yun ang sa pamagitan ng papakilala ang Diyos sa buhay mo. Katulad kay Pablo, hindi niya kilala ang Panginoon pero napakilala sa Kanya. Titingnan natin sa Gawa, chapter 9, di ba? Doon siya napapakilala ang Diyos sa kanyang buhay. Para paano kilala niya dahil si Pablo ay talagang inuusig niya yung mga Kristiyano. Samantalang masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin ang patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinakuga sa Damasco upang madakip pa niya ang sino mang matagpuan niya noong roon nakaanib ng bagong pananampalataya na maging lalaki, maging babae at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Pablo patungong Damasco nang siya'y malapit na sa lungsod. Biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na sumbasog siya at narinig niya ang isang tinig nagsasalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Di kilala ni Saulo. Verse 5, ang sabi ito, sino po kayo? Narinig ang tinig ng ating Panginoon. Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya.
akong Jesus ang iyong inuusig. Tugon niya. Inuusig niya si Kristo. Amen? Kung inuusig mo ang isang manampalataya, inuusig mo si Kristo. Kaya mahirap usigin ang isang manampalataya. Amen? Kaya dito, ang mahiwaga ng Diyos sa buhay ni Pablo. Hallelujah! Ang unang hakbang ay ang pagkilala ng Diyos kay Pablo. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi siya napakilala sa atin. Ang dahilan kung bakit tumalima sa Diyos si Pablo, mga kapatid. Ha? Bakit siya tumalima si Pablo sa Diyos? Dahil sa hiwang ipinayag sa kanya. Naging apostol siya. Hindi dahil agad siya naunawaan ang layunin ng Diyos, kundi dahil naranasan niya ang presensya ni Jesus na hindi niya maaaring itatatwa, bagamat hindi niya ito lubusang mauunawaan. Yan ang hiwaga ng Diyos kanyang buhay. Maaaring tulad ang pagpapakilala ng Diyos kay Moses at kay Abraham. Ha? Maling tulad, mga kapatid, sa tagpong ito. Ang nagpapakilala sa kanila ay isang Diyos na hindi nila maunawaan. Isang Diyos na makapangyarihan, nakipag-ugnayan sa mga taong hindi man karapat-dapat sa Kanya. Hindi karapat-dapat sa Kanya o sa Kanyang kabanalan, mga kapatid. Isang Diyos na hindi maabot ng Kanyang mga nilikha, ngunit umaabot sa atin. Diyos na hindi natin minamahal, ngunit nagmahal sa atin. Minahal tayo. Tandaan natin na lumaki si Pablo bilang Hudyo. Marami siyang nalalaman tungkol sa Diyos, mga kapatid. Subalit, wala siyang tunay na panampalataya sa Panginoon. Ang Jesus na kitagpo sa kanya sa daan ng Damasco ay hindi niya kilala. Ang tunay na panampalataya, isang hiwaga na hindi lubusang nasasaklaw ng ating pag-aunawa. Understanding kung kaya may mga bagay tungkol sa Diyos na dapat nating sampalatayanan. Bagamat hindi natin ito lubusang nauunawaan, tandaan na ang Diyos na ating sinasamba ay walang hanggan. At tayo ay may hangganan. Ang tao ay may hangganan. Ang Diyos ay walang hanggan. Alam natin na siya ay mabuti at banal. Ngunit, hindi natin saklaw ang kanya mga pamamaraan. Kung kaya, sa hiwaga ng kanyang kabanalan, mga kapatid, patuloy tayong hinahamon ng ating panampalataya na magmahal sa kanya. Amin po ba? Ito ay dahilan kung bakit puno ng hiwaga ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Verse number 2, ang hiwaga ni Kristo. Verse 4. Ang hiwaga ni Kristo, at habang binabasa ninyo ito, nalalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Habang binabasa ito, ay naunawaan tungkol kay Kristo. Amen? Ang pangalawang hakbang ay pagkahanap ng kaunawaan ng tao upang mapatid kung sino ang Diyos. Gayunpaman, bagamat hindi naunawaan ni Pablo ang lahat, sinisikap niyang unawain ang mga bagay tungkol kay Kristo. Ito ang sistema ng teolohiya. Ang Diyos na nagpapakilala at sinisikap nating kilalanin. Ito ay upang maipahayag natin ang Diyos sa iba. Hindi mabuti kung tayo ay bulag na tagasunod. Bagamat sumampalataya tayo, hindi tama na basta-basta na lamang sumusunod sa mga turo. Hindi tama. Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman, mga kapatid,
kung talagang mula sa Diyos. Amen po. Mula sa Diyos, alam, espiritong nasa kanila. Ang espiritu ng Diyos nasa kanila. Sabagat marami ng mga wad na propita dito sa mundo, mga kapatid. Talagang marami po kanang naglipa na, mga kapatid. Ang tamang panampalataya ay may tamang pagkaunawa sa Diyos. Nabalitaan na ba ninyo, mga kapatid? Marami nagpakamatay. Oo. Paniniwala nilang relihiyon. Sila ay mapakamatay para raw maligtas sila. Hindi na sila maghirap dito sa mundo. Hindi po, mali po yan. Wala pa may balita yung relihiyon, kapwa tao pinapatay. Kasi daw, ligtas na sila. Hindi po, dapat ganun. Kakalungkot, mga kapatid, mapanganib ang ganitong bulag na pananampalataya. Number 3, ang lihim ng hiwaga. Tingnan po natin ang lihim ng hiwaga. Dito po sa verse 6, mga kapatid. Ito ang lihim sa pamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil, tulad din mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila sa isang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? May kwento tungkol sa isang seminary class na nagtatalo kung ano ang pagkakaiba ng Kristiyano sa ibang reliyon. Ang sabi ng iba ay kakaiba ito dahil sa pagkakatawang tao ng Diyos. Ang iba, namatay si Kristo para sa makasalanan. Amen? Number 4, pagtalima sa nais mangyari ng Diyos. Sabi po dito, sa kagandang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. Amen? Dahil naging malinaw sa kay Pablo ang lahat. Nakita niya ang layunin ng Diyos sa likod ng hiwagang kanyang naranasan. Na yung pala, gagawin siya ng lingkod ng Diyos. Gawin siya ng apostol upang mangaral sa iba't ibang lugar. Bilang dating kaaway ni Kristo, si Pablo, tinawag siya upang maglingkod sa panig ng Panginoon. Biro mo, dating kaaway, pumanig sa Panginoon, dahil sa hiwaga ng Diyos, kanyang buhay. Nagkaroon siya ng malinaw na pagkakilala sa sarili bilang apostol ni Kristo. Naging malinaw ang kanyang tungkulin. Ang ipahayag sa mga hintil, ang mabuting balita, sa ganito ring paraan, dapat nating maranasan ang hiwagang ito. Itong dapat, ganun din tayo. Ipakilala natin na totoong Diyos nating tinanggap sa ating buhay, mga kapatid. At ipahayag natin na si Kristo, na siya ang Diyos na magliligtas sa lahat ng tao na kumikilala sa kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy lang po tayo na ibahagi si Kristo sa ating buhay. Malapit ang dumating ng Panginoon, mga kapatid. Kaya purihin po ang ating pong Panginoon. Amen? Kilala mo na ang Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon na sinusunod mo sa iyong buhay. Paano mo binabalak na ibagi siya sa iba? Paano binabalak, mga kapatid? Mga kapatid, ipakita natin sa ating buhay na tunay na may pagbabago. Mahirap magbagi sa iba, mga kapatid, na walang makita sa iyong pagbabago. Kailangan makita ang pagbabago sa buhay mo kung sino si Kristo na nagbago sa buhay mo na tulad kay Pablo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Yan lang po ang ating pagkatapos sa ating pong Bible study. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa aming pong mga
na pag-aralan na iyong mga salita sa oras nito. Tuloy na ikaw po kumilos, patuloy na ikaw pumayag sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibahagi namin sa iba, na maipakilala ka namin sa iba, sa mga tao walang pagkilala sa inyo, Panginoon, para maranasan nilang hiwaga ng iyong pagmamahal sa kanila. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang manguna at mag-ingat at mapala sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po lahat ng mga kapatiran, lahat mga nakikinig pa, Panginoon, sa inyong mga salita. At sa lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang iglesia, patuloy mo silang pagpalit at ingatan, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya, at patuloy yung pinaranasan ng mga buhay. Purihin ka, iwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Gandang gabi muli sa ating lahat. Ingat po tayo.